Masantol, Pampanga, isa sa mga inaabangan ang kanilang Seafood Festival. Pero kasabay ng kasiyahang yan, libo-libong mga mangingisda ang posibleng mawalan ng kabuhayan. Si Susan Enriquez, on assignment. Sa 12 buwan sa buong taon, pinaka-espesyal para sa mga taga Masantol, Pampanga ang buwan ng Mayo. Ito kasi ang panahon kung kailan ipinagdiriwang ang Seafood Festival na nagsisilbing pasasalamat ng mga taga rito sa biyayang nakukuha nila mula sa karagatan. At sa bawat hiyaw, indak at kumpas ng kanilang mga kamay, binibigyan pugay rin ang patron ng bawat barangay. Buong Pampanga, kami ang pinakamalaking nagsusupply ng seafoods kasi malaki ang mga pispan namin dito sa bayan ng Masantol. Tuwing may kapistahan, hindi pwedeng mawala ang chibugan. Ang bida, walang iba, kundi ang kanilang ipinagmamalaking mga yamang dagat na talaga namang manyaman. Nakakabusog man ang mga pagkain ito. Tila nakaamba naman ang gutom sa mga mangingisdang gaya ni Mang Pascual. Noon kasing nakaraang taon, kasama ang kanyang palaisdaan sa mga binaklas ng Department of Public Works and Highways. Base sa inilabas na kautusan mula sa Korte Suprema, lahat na estrukturang nakatayo sa loob ng Pampanga River ay dapat tanggalin upang mabawasan ang polusyong hatid nito sa Manila Bay. Kaya naman ang 300 hanggang 500 pisong kita ni Mang Pascual noon kada araw, naglahong parang bula. Yun ang pinakamasakit kasi nanghihinayang ka sa inaasahan mong negosyo mong konti, mawawalan bigla. Napakasakit. Ang proyektong ito ng DPWH, layon din daw na mapalawak ang Pampanga River na nagsisilbing catch basin o tagasalon ng tubig na nagmumula sa ilang bahagi ng Nueva Ecija patungo sa Manila Bay. Nakasasagabal daw kasi ang mga fish pen na nagdudulot ng pag-apaw ng ilog na humahantong sa pagbaha sa mga kalapit na lugar tuwing malakas ang ulan. Yung mga fish pen ang tinatanggal namin kasi pagkat po tataas ang tubig, mataas ang mga pilapil na yon, so the flow of water is being disturbed. Istorbo po yung mga fish pen na yon. Property po ng gobyerno yan eh. Nasa 1 milyong piso kada buwan ang nawalang kita sa bayan ng Masantol mula nang baklasin ang mga fish pen. At sa pagpapatuloy nito, posibleng mawala ng kabuhayan ang nasa 6,000 pang mga mangingisda, hindi lang sa Masantol kundi maging sa kalapit na bayan ng Makabebe. Pero higit sa pagkawala ng kabuhayan, isang bagay pa ang pinangangabahan ng mga taga rito, ang kanila raw kaligtasan. Direkta na kasing tatama sa dike ang tubig, oras na magkaroon ng sakuna. Sa ginagawa na lang ito, masisira ang main dike na pumuprotekta sa aming pamayanan. Ang tunay na kailangan namin ay ang lalimin ang Pampanga River sa bahaging ito. Pagdating sa erosion, meron na po kami ginagawang mga slope protection works. Yung pong steel sheet piles na yan, yung buong magiging slope protection work sa dike ng Pampanga Delta. Sa ngayon, umaapila pa rin ang lokal na pamahalaan ng Masantol para mapigilan ang pagkawala ng mga fish pen. Nag-file tayo ng kaso. Sumulat tayo sa kanila at ngayon ay kasalukuyang nag-i-hearing. Siyempre, ayaw kong mabawasan. Ayaw kong mawala ng hanap buhay yung mga kababayan ko. Kung ano man po yung gusto nilang mangyari dyan, maghintay na lang po tayo sa desisyon ng korte. Kabuhayan o kaligtasan? Katanungang mahirap sagutin para sa isang lugar na umaasa sa biyaya ng kalikasan. Pero anuman ang maging kasagutan, mahalaga makinabang dito, hindi lang ang iilan. Ako, si Susan Enriquez, at ito ang aking assignment.